Magandang gabi po, Sir Job, at sa ating mga ka-creeps. Ako po si Ronnie, dating gwardiya sa isang lumang ospital sa May Laguna. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong pangalan ng ospital dahil baka hanapin pa ito ng mga osisero. Pero sirang-sira na po ito ngayon at matagal nang walang pasyente. Pero ako po ay may karanasan doon na parang hindi ko na yata makakalimutan hanggang sa mamatay ako. Sir, wala naman po akong hilig sa mga kwentong multo. Hindi rin ako naniniwala noong una. Ang naisip ko lang noon ay trabaho, sweldo, at makaraos. Pero isang gabi lang talaga, lahat ng paniniwala ko nabasag. Nagsimula po lahat nung inassign ako sa ospital na yon bilang bagong guard. Panggabi ang shift ko, 6:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Ako lang mag-isa, wala akong kasamang robing o backup. Ang ospital ay may 3 palapag. Luma na, walang kuryente sa mga pasilyo maliban sa ground floor. Sa second at third floor, kung gusto mong umakyat, kailangan mong gumamit ng flashlight. Sarado na ito sa publiko. Nandun lang ako para tiyaking walang umaakyat, walang magnanakaw ng bakal o gamit, at walang bata o tambay na magpapasok-pasok. Sir, sa unang gabi pa lang, nandam ko na kaagad na may mali. Tahimik, sobrang tahimik. Walang alingaw-ngaw. Ang tahimik, parang sinasakal yung tenga ko. Sa ground floor, may maliit na kwarto para sa mga guard. Doon ako nakaupo. May lumang electric fan na umuugong ng mahina. Tapos bigla pong namatay. Pagtingin ko sa orasan, 12:00 na. Nag-flashlight ako at lumabas saglit para umihi sa gilid. Pagbalik ko, Sir, yung electric fan, nakaandar na uli. Pero hindi ko naman naon. Medyo kinilabutan ako, pero sabi ko, baka may nag-loose wiring lang. Pero maya-maya, habang nakaupo ako sa upuan, narinig ko na may kaluskos sa itaas, sa third floor. Kaluskos na parang may naglalakad ng padahan-dahan. Sir Job, walang dapat na tao sa itaas. At kahit anong lakad ng pusa o daga, hindi ganun ang tunog nun. Parang sapatos na rubber, humahaplos sa tiles, mabigat. Naisip kong umakyat para i-check. Nag-flashlight ako at dahan-dahang umakyat. Habang tumatapak ako sa hagdanan, pakiramdam ko ay may bumubulong sa likod ng tenga ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Parang salitang baliko o Latin. Pero wala naman ako sa tapat ng radyo. Pagdating ko ng third floor, puro kwartong abandonado. Mga luma, sira ang pinto. May ilan na may mga lumang hospital bed pa. Sa pinakadulo, may silid na bukas ang ilaw. Sir Job, wala pong kuryente sa third floor. Paanong may ilaw? Nilapitan ko yon. Habang papalapit ako, unti-unting humina ang ilaw hanggang sa tuluyang namatay. Para bang alam ng kung ano man na papunta ako. Pagsilip ko sa loob, may nakaupo sa kama. Babaeng nakaputi. Long white gown. Wala akong makita sa mukha niya kasi nakayuko siya. Buhok niya mahaba, basang-basa.
Miss, bawal po dito. Hindi siya gumalaw. Lalapitan ko na sana pero bigla siyang tumayo. At sa isang iglap ay wala na siya sa harapan ko. Parang usok na naglaho. Doon na nagsimula ang kalbaryo ko. Sa mga sumunod na gabi, sir, halos ayoko nang pumasok. Pero kailangan ng pera. Tuwing alas 12 hanggang alas 3, paulit-ulit ang mga kababalaghan. May mga umaalingaw-ngaw na iyak ng babae mula sa second floor. May mga pintong kusa pong nagsasara. May orasan sa may information desk na lagi pong humihinto sa 3:33 AM. Kahit anong palit ng baterya, bumabalik pa rin. Isang gabi, nakatulog ako sa upuan. Panaginip daw. Panaginip na ako raw ay nakagapo sa isang kama sa third floor habang pinapaligiran ako ng mga nurse na walang mukha. Kinakaladkad nila ako, binubulungan ng mga salitang hindi ko maintindihan. Isa sa kanila lumapit sa mukha ko at biglang sumigaw ng, "Huwag kang tumingin." Nagising akong pawis na pawis, pero ang mas malala, may markang pulang tali sa dalawang pulso ko. Parang nilagyan talaga ng posas. Sa huling gabi, ito ang gabi na hindi ko talaga makakalimutan. Pumunta ang supervisor ko at inutusang linisin ang records room sa second floor. May mga lumang folder daw na kailangang ilipat. Habang inaayos ko ang mga papel, may folder na nahulog. Pagbukas ko, sir, mga litrato po. Black and white. Mga pasyente raw. Pero ang mga mata nila, itim. Wala pong mata. Parang butas. At sa likod ng mga litrato, may isang pangalan. Marisa de la Cruz. Patient 093. Date of death, October 13, 1989. Cause of death, self-inflicted wounds, multiple slashes. At doon sa isang folder, nakita ko ang picture ng babaeng nakita ko noong unang gabi. Siya si Marisa. Habang hawak ko ang folder, bigla pong bumigat ang paligid. Parang may humawak sa bato ko. Na-paralyze ako. Tapos, may bulong sa tenga ko. Hindi ka umalis. Paglingon ko, andun siya. Nakatayo sa likod ko. Wala siyang mata. Wala siyang bibig. Pero alam kong nakatingin siya sa akin. Nawalan ako ng ulirat. Nagising ako kinabukasan. Nasa guard station na ako. Nanginginig. Duguan ng mga palad. Hindi ko alam kung anong nangyari. Yung supervisor ko, nakita akong tulala. Dinala ako sa klinik. Hindi na ako bumalik. Nag-resign na ako. Sir Job, hindi ko alam kung maniniwala kayo. Pero totoo lahat ito. Hanggang ngayon, pinabagabag pa rin ako ni Marisa sa panaginip. Minsan, naririnig ko pa ang pangalan niya kahit gising ako. At tuwing sasapit ang alas 3 ng madaling araw, kusa pong tumitigil ang orasan sa bahay namin.